negosyo, sa aming mga tinidor, yung aming mga anak, Panginoon, na pumapasok. Salamat, Lord, minsan pa may narito ko ngayon, Panginoon, tinidor sa mga kapatid namin na nasa online. Binigyan mo ng pagkakataon, Panginoon, na muli mga pakinig ng iyong salita. Salamat, Lord, sa iyong pag-ibig. Patuloy mong binibigay sa amin, Panginoon. Kaya we pray, Lord, asking for your grace, Lord, na bigyan kami ng puso, yung desire. Na maibigay din namin, Panginoon, yung nararapat para sa iyo. Hindi, Lord, ang aming mga buhay, aming mga oras, aming mga kayamanan, Panginoon. Kaya, Lord, sa mga oras na ito, ayaw mo, Panginoon, na kami umawit sa iyo. Hindi ka may hayag, hindi ka may taas, Panginoon, sa bawat oras. Sa buong gawain na ito, Panginoon,
Salamat Lord sa pag-ibig mo na hindi nagbabago kailanman. Simula ng pagpamahal Lord hanggang sa ngayon. Pero ang katapos Panginoon ng pagmamahal na kami ay madalas na nagugulang, madalas na nakakalimot Lord. Kami mga bagay na inuuna, mga bagay na mga priority Panginoon, pero hindi ka pa rin Panginoon, hindi ka nagsasawa. Kaya
Sige po, tayo po ay mapapagpala ng magte-testimony sa kabutihan ng Panginoon. Tawagin po natin si Ate Lucy Bocar. Ayan po, nagulat siya. Ayan. Magandang gabi mga kapatid. Ayan, ako ay nagpapasalamat sa ating Panginoon dahil napakabuti niya. Tunay nga na halos maghapon akong naglaba at kabibitaw ka lang kanina, pero napakabuti niya dahil patuloy na yung kalakasan ay nararanasan ko sa pamagitan niya. Kaya maraming salamat sa Panginoon at yung mga provision niya, yung pag-iingat sa aking mga anak ay patuloy na nararanasan namin. Yun lang, maraming salamat sa Kanya. Ang papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan po rin po, Panginoon, sa buhay ni Ate Lucy. At ayun po, na makikita naman po natin yung pagpapala ng Panginoon sa kanyang buhay, sa kanyang family. Yan po. Gayun din po, tawagin po natin si Ate Virgie para magpasalamat sa Panginoon. Palakpakan naman po natin ang Panginoon. Ayun, mapagpalang gabi sa inyo mga kapatid. Ayun, nagpapasalamat ako sa Panginoon Diyos sa unang-una yung kalakasan sa buhay ko. Dahil ang isang lola talagang may bago na naman alaga na apo. Kaya yun, yung strain ba binibigay ng Panginoon sa akin talagang, although na talagang para kang lagare, maghatid, magsundo sa school, na napasok talagang, doon ko maranasan yung kalakasan. At pangalawa, pinagpapasalamat ko sa Panginoon, nakaraos na yung anak ko nga sa panganganak, kahit siya na CS, malaki-laki din yung gastos. Pero thanks God, talagang nandun yung pag-iingat ng Panginoon kasi nung sinisesaryan siya, kasi hindi siya makalabas sa niya yung baby. Nung hinihiwa na siya sa tiyan, yung doktor ay gumalaw yung baby, imbis na pa ganon, naging letter tuloy kasi gumalaw yung baby, kaya inano niya, yung nilihis niya yung kasi madadali yung bata. Sabi ng doktor, ano ba baby, bakit lumikot ka? Bakit daw lumikot pa? Pero yun talaga. Pero praise God, talagang yung sa operasyon na yun, talagang ngayon lang kasi siya nakaranas na STS nga sa pangatlo niyang anak, yung si Mary Ann. Kaya thanks God, nandun pa rin yung pag-iingat ng Panginoon. Kasi sabi ko kasi sa kanya, mag-pray ka lang sa Panginoon. Walang imposible na hindi ka gagabayan kayo ng baby. Kaya iyon, talagang nandun talaga makikita niya yung provision talaga ng Panginoon. Kahit although hindi nga siya nagsisimba, hindi siya nakakadalo sa mga gawain. Pero sabi ko, manampalataya ka lang sa Panginoon dahil sasamahan ka ng Panginoon. Nandiyan lang siya na naghahantay sa'yo. Kaya praise God, nakaraos na din siya, 2 weeks na rin siya ngayon. Kaya iyon, salamat sa Lord sa provision, sa pag-provide ng pangbayad sa ospital. Kaya sa Diyos lang yung pabor at pasasalamat. Ganun po yata ang mga baby sa tiyan ngayon. Kasi naranasan ko rin po yan. Kasi nung bago ako, kabuanan ko na, rin siya bumalagbag. Dapat normal, pero yun, cesarean. So yun, kanya-kanyang siguro ganun talaga sa panahon ngayon. Pero sabi nga si Ate Virgie ay, yung yugto ng kanyang pagiging magulang ay ibang level na ngayon. Pero ang Lord patuloy na nagbibigay pa rin sa kanya ng strength. Ayan, kasi mahirap pong mag-alaga ng bata. Hindi ko po kasi yan masyadong naranasan. 2 buwan lang. Yun, purihin po ang Panginoon at ako din po nagpapasalamat ako sa Panginoon sa nagdaang 1 linggo. So yun nga po yung panahon natin ngayon parang gusto na namang magkasipon ng mga tao. Kasi isang araw na ulanan po ako na ambunan. Yun, medyo parang gusto mag-iba ng boses ko. Pero salamat sa Panginoon sa pag-iingat, sa kagalingan, at
ah, salamat sa protection ng Panginoon sa trabaho at sa pamilya na nasa Batangas. Ngayon po ay dadako na tayo sa exhortation at pangungunahan po tayo ni Ate Rowie. Yan, palakpakan po natin ang Lord sa buhay ni Ate Rowie. Ayun. Ako po ay nagpapasalamat din kay Lord kasi kung si Ate Lucy ay naglaba, si Ate Virgie ay may panibagong apo. Kumbaga, kung makikita nyo, puro matatanda yun, nagpapasalamat, di ba? So, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi masyado naging busy itong araw na to. Yung ginawa ni Ate Virgie tsaka ni Nanay Lucy, halos nagawa ko itong araw na to. So, yun yung pinagpapasalamat ko sa Panginoon kasi patuloy na talaga yung kalakasan ay binibigay talaga sa aming mga kagayang magsisenior na. So, yun mga kapatid, samahan niyo po akong basahin natin ang Malakayas 3:10. Ang sabi rito, pero ngayon, hinahaman ko kayo na subukan ninyo ako. Ang Panginoong makapangyarihan, dalhin ninyo ng buo ang inyong mga ikapu sa bodega ng templo upang may pagkain sa aking templo. Kapag ginawa ninyo ito, padadalhan ko kayo ng ulan at ibubuhos ko ang sobra-sobrang pagpapala. So yun daw mga kapatid, di ba? Kumbaga parang ang sinasabi dito ng Panginoon Diyos, yung templo, ito yung kagaya natin, yung ating tahanan. So kumbaga pag tayo ay binigay natin ng para sa ating templo at sa ating Panginoon Diyos, ay ibubuhos daw ang sobra-sobrang pagpapala. So mga kapatid, nakikita naman natin kung paano tayo pinagpapala ng Panginoon, hindi lang financial, pati pati kalakasan. Dahil kung wala tayo niyan, hindi tayo magkakaroon ng financial. Kung tayo ay nasa bedridden na tayo, ano pa ang makukuha natin para tayo magkaroon ng financial? So yung mga kapatid, hinakailangan natin talaga magpasalamat sa Panginoon, hindi lang sa kalakasan na ibinibigay sa atin, kundi yung provision ni Lord na ibinibigay sa atin para tayo ay mabuhay araw-araw. So yung mga kapatid, inanyayaan ko po kayo na ibigay natin ang para kay Lord. Panalangin ang ating mga handog. Panginoon namin Diyos, pinupurit, dinadakila ka namin. Maraming salamat, Panginoon, sa kalakasan na ibinibigay niyo sa bawat isa. Dahil kung wala po kami niyon, ay wala rin po kami itutustos para sa aming pamilya, Lord. Lord, naway puspusan niyo po na inyong pagpapala ang mga taong bukas puso na nagbibigay sa inyong templo. Alam ko po, Panginoon, na kinakailangan ng inyong templo ang bawat halaga na manggagaling sa inyo, na dumadaan sa amin, Panginoon. Kaya ako po nanalangin sa inyo, Panginoon, na lalo nyo pong puspusin ng biyaya, Panginoon, ng bawat isa, na sa gayon, ang kasaganaan ay umaapaw, Panginoon, para sa inyong templo at para sa mga gawain sa aming simbahan. Lord, maraming salamat. Kami po ay nagpupurit dumadakila sa nag-iisa namin tagapagligtas at sa aming Panginoon sa Jesucristo. Amen. Salamat po, Ate Rowie. At yun po, dadako na po tayo sa kasunod na bahagi ng ating gawain. At nakahanda na po ba ang bawat isa para sa pakikinig ng salita ng Diyos? Sige, kung gayon po, tawagin na po natin ang ating pastor, Pastor Archie Portugal.
Ayan, at isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ayan, so good evening po. Ayan. So minsan pa ay nagkaroon po ulit ng another opportunity. So na makapag-share po muli ng salita po ng ating Panginoon. So yun po, nagpapasalamat din po ako sa Lord sa patuloy na kalakasan at pag-iingat. At ganoon din po sa paglago po ng gawain po dito sa atin. So, kaya isang magandang bagay din po na ang mga gawain po natin is na do-document po natin. So, na-encourage po natin na ang bawat pamilya po at bawat miyembro po ng ating simbahan ay makidalo po at yun po, magawa po natin yung ating mandato po doon sa ating pinirmahang membership covenant na susuporta po sa lahat ng gawain sa abot ng ating makakaya. And ayun po, so sa gabing ito, so we are still, meron po ba, Ate Odi? Meron. Ayan. Nawala. Hindi. Ayan. So, we are still on the ano din po, team pa rin po that love conquers all. So, sa gabing po ito, ang ating pong topic is about love never fails. So, bago po tayo magsimula po, so inaanyahan ko po muna, tayo po ay panandali ang yumuko at tayo po ay manalangin. Panginoon, patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat po kami sa inyo sa gabing ito. Salamat sa oras, sa buhay, sa pag-iingat at sa provision na patuloy niyo pong ipinagkakalob po para sa bawat isa. Panginoon, nagpapasalamat po kami dahil kami po ay dinala niyo po ng safe and sound sa lugar na ito. Ganon din po, Lord, sa maayos na connection, sa mga nanonood po through online at ganon din po sa recording po namin sa mga hindi po nakadalo ng ating live. Panginoon, sa gabing ito, patuloy na pangunahan niyo po ang inyong lingkod. Patuloy, Lord, na ikaw lang po ang siyang makita, maihayag, gamitin niyo lang pong instrumento. At patuloy na ang inyo pong salita ay aping pong matanggap at kami po ay inyo pong pagpalain. Lord, sa gabing ito, mabuksan ang aming puso, ang aming isipan, matanggap po namin ang inyo pong pagpapala at ang inyo pong salita sa gabing ito. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. And ayan po, so kung mapapansin po natin for the last 2 weeks po, so about love, at nakita din po natin yung dalawang mensahe po na mababasa natin tungkol doon po sa Romans about love conquering all. So napakarami po nating matutunan just because of that 3 verses. Pero ito din po ay isang verse po na napadaanan din po doon sa naitapik po last 2 Sundays about 1 Corinthians chapter 13 verse 8. Kung saan, sabi po dito, love never fails. But where the prophecies, they will cease. Where there are tongues, they will still. Where there is knowledge, it will pass away. But the only thing that remains is love. So sabi nga po mga kapatid, sa mundo po natin, so lagi na po yan napapabalita, kalitwat ka ng news, in a world where many things fade away, relationship, di po ba? Parang, ito lang po siguro yung taon na sobra po yung dami po ng mga pinopost about love na naghihiwalay. Tama po ba? Merong maikli pa lang at meron po puro 7. Tama po ba? Pag umaabot ng 7 years, naghihiwalay. Tama po ba? So, yun yung, pag tingnan nyo po yung, yung history po noon, tapos after po noon, makakahanap ng panibago. Tama po ba? And the cycle continues. At sabi nga po, kahit po yung mga sikat na personalidad is not accepted. So, lahat po talaga ay maaari, especially po kapag tayo po ay nasa mundo pa. Pero sabi nga po dito, relationship may fade away, achievements will also
fade away. So, sa paanong paraan po? So, bibihira lang po yung tumatatak, yung achievement sa buhay. Tama po ba? Kasi, sa dami-dami ng na-achieve, sa dami-dami ng Guinness Records, sa dami-dami ng awards, hindi po lahat natatandaan. Even wealth, sabi nga po, marami pong mga billionaires na after na ipapasa through generation, napuputol po pagdating po ng 4th, 5th, at 6th. So nawawala po. And even knowledge. But one thing remains constant and unshakable. Tulad ng na-share po ni Pastora last Sunday, unshakable is God's love. Sabi nga po in 1 Corinthians chapter 13, masusulat po talaga dito, and it describes love, which about the supremacy of love over all the spiritual gifts, while the prophecies, tongues, and knowledge will one day pass away. Pero ito lang po yung hindi po mawawala, yung pag-ibig ng Diyos. Alam niyo po mga kapatid, meron lang po ako siyang isi-share po sa inyo. 3 bagay lang po about 1 Corinthians chapter 13. The truths about God's unfailing love. Number 1 po, God's love is eternal. Sabi nga po, hindi pa tayo pinapanganak, mahal na daw po tayo ng Panginoon. Grabe na po. Kaya nga po sabi nga po dyan sa 1 John chapter 4 verse 8, whoever does not love does not know God because God is love. Ibig sabihin po pala mga kapatid, ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos. Pero tandaan po natin, iba po yung worldly love sa God's perfect love. Why? Kasi tulad ng sa mundo, it is very much commercialized na ang love is affection, love is only romantic, love is only showing and giving gifts, appreciating. Pero pagdating po sa Panginoon, ang love po is iba. Unconditional, sacrificial, and selfless. Always thinking about the good of others. Kaya nga po, God Himself is eternal. His love is also eternal. Pero hindi po katulad ng tao na ang emotions change. Kaya nga po, ang pag-ibig, hindi katulad ng emotion na kapag, sabi ko nga po, tulad ng topic namin sa Bible study kahapon, so, ang ating pong pagdidesisyon ay hindi po katulad ng ating emosyon. Na kapag tayo ay sobrang saya, we will decide. At kapag tayo ay sobrang lungkot, we will decide. At pag tayo ay galit, we will decide. So, hindi po ganon. Kasi alam nyo po, ang tao po kasi, kaya nga po sinabing happiness eh. Pag sinabing happiness, it came from the root word means happening. Nagiging masaya ka lang, depende sa nangyayari, sa sitwasyon. E paano kung hindi ka na masaya mamaya? Sasabihin ba natin, walang Diyos? Tama po ba? Madami po kasi, pag hindi po nararanasan yung blessing sa Panginoon, pag hindi tinutugon yung prayer, sinasabi nila hindi totoo ang Diyos. Pero pag pinagpapala sila, nararanasan nila yung blessing financially, physically, so nagde-decide po sila, meron Diyos. Pero pag nawala, parang ang silent naman ng Panginoon, parang hindi niya tinutugon yung aking mga panalangin. Minsan, nalalagyan po ng human emotion dahil sa nakikita sa buhay ng ibang tao. Pero while God's love remains steadfast, hindi po siya nagbabago mula noon hanggang sa mga oras na ito. Di ba? Parang katulad po ng kanta po kanina, di nagbabago. So sabi nga po sa Romans chapter 8 verse 38 to 9, so ito po is na-discuss na po natin, for I am convinced that neither death or life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor
any powers, neither height or depth, nor anything else in creation, basically saying, nothing will be able to separate us from the love of God. In short, God's love is eternal. So, there is no amount of sin that is bigger than God's love. And sabi nga po sa Jeremiah 31 verse 3, Lord appeared to us in the past saying, I have loved you with an everlasting love. Isipin niyo po yun. Ganun tayo kamahal ng Lord. Hindi pa tayo pinapanganak. Even na andun po tayo sa sinapupunan, mahal tayo ng Lord hanggang sa huling hininga natin, ganun po tayo kamahal ng ating Panginoon. Pangalawa po, so 3 bagay lang po ito mga kapatid. God's love transforms and endures. So ibig sabihin, ang pagmamahal ng Panginoon, bumabago ng buhay at nagtiyatiyaga po, nagtitiis. So sabi nga po dito, our transformation shows that real love is not just words, but with action. Tama po ba? Madaling magsabi ng I love you Pero, kaya mo bang pangatawanan yung I love you? Sinasabi natin kanina, ano po yung ating joyful? Mahal na mahal kita, Panginoon. Tanong, pakita mo nga. Amen po ba? Kasi pwede nating mahalin ng Panginoon, pero masama ka naman sa ibang tao. That's not love. Tama po ba? Kasi alam niyo po, although we are people with emotions, meron pa rin naman po yan. Naglulungkot, natutuwa, nagagalit. At ang sabi nga po, nung sa Bible study namin kahapon, pag nagagalit po tayo is not a sin. It's an emotion. But what you do while you are angry, that is a sin. Yung nagagawa mo na hindi mo makontrol pag galit ka, may result in sin. Pero sabi nga po diyan, real love is not just words. Kaya nga po, naalala niyo po last year about dun sa mga pagpapangako, di po ba? Minsan, nagkakasala po tayo pag nangangako tayo at hindi natin nagagawa or natutupad. Kaya nga sabi, huwag ka na lang mangako kung hindi mo naman din kayang gawin. Lord, pag ako nagkatrabaho, maglilingkod ako sa iyo, magbibigay ako sa iyo. Kaso nung tinugon ng Lord, nasaan ka na? Wala na. Lord, pag ako nakapasa sa exam, maglilingkod ako sa iyo, magsaserve ako. Ayun, na-busy na. Sometimes, merong mga circumstances at merong kailangan i-endure, pero isang bagay lang po hindi dapat mawala is yung mga bagay na sinasabi po natin should be shown in action. And human love often has limits. Tama naman po. Ang pagmamahal ng isang tao may limitasyon, may hangganan. But God's love teaches us a higher way. The love Paul described in 1 Corinthians chapter 13, nasabi po doon, love is patient, love is kind, love is selfless, and meron pong salitang endure. So, ibig sabihin, kung tayo po ay nagmamahal at hindi po natin kayang pagtiisan yung ating minamahal, sa simula pa lang, sinukuan na agad natin, paano kung meron pala magandang plano ang Lord at the right time, at the perfect time, babaguhin niya. Actually, napakarami na po nating narinig na ganong kwento. Tagal, ipinag-pray. Dinaan sa panalangin. At nung time na nakakilala na, grabing blessing. Tama po ba? Kaya nga daw, sabi tayo, pag tayo ay nananalangin, we should not give up
Why? Because at the proper time, God will make it happen. And under po niyan, love endures trials. Tama po ba? Nag-i-endure po tayo sa mga trials. Dahil yung love po is naka-instill po sa atin. Many relationships break under pressure, but true love rooted in Christ persevere. Kasi alam niyo po, pag sa mundo, pag nape-pressure, nagkakaroon ng difficulties, naghihiwalay. Ganun po kabilis yung divorce. Kaya nga pag nanonood ako sa yung mga ibang bansa, grabe, nakapag 3 divorce na, nakapag-4 na divorce na, alam niyo po yun, para ka lang namimili at parang bumibili sa tindahan. Pero pag yung tinatawag na true love, rooted in Christ, yung personal na relationship natin sa Panginoon at yung binuo nating relationship with our partner, that is, ang center po ay ang Panginoon, it perseveres. Kaya nga daw po, napakahalaga na tayo daw po ay pipili. Piliin na daw po natin yung malalim sa Panginoon. And ito po, love forgives. Amen po ba? Meron pa po bang hindi nagpapatawa dito? Wala na, sa labas na daw. Ayan. So, alam niyo po bakit napakahalaga na tayo po ay makapagpatawad. I'm not saying pilitin natin magpatawad, pero alam niyo po yon, yung pagpapatawad na nanggagaling sa ating puso. Why? Because Jesus is our ultimate, greatest example. Kaya nga po ang goal ng mga Kristiyano is to be Christ-like. Jesus showed us the greatest example of love on the cross, forgiving those who crucified Him. Tama po ba? Nung ipinapako na po yung ating Panginoon, ano pong sabi niya po diyan? Panginoon, di ba sabi niya, Ama, patawarin niyo po sila dahil hindi po nila alam ang kanilang ginagawa. Alam niyo po yon? Kahit pine-persecute na siya, sinasaktan na siya, yinuyurakan na po. Kaya nga minsan, sabi ko nga, pag pinapanood yung The Passion of Christ, lahat habang, yun yung nare-remind ka every time you read the Bible, parang, alam niyo po yan, parang cinematic yung imagination habang binabasa niyo po siya. Minsan nasasabi talaga natin, kaya ko ba na mapunta sa kalagayan na yon? Ikaw yung pinapako, tapos papatawarin mo pa yung nag-akusa sa iyo na ikaw naman ay walang kasalanan. Pero sabi ko nga po, kung kayang gawin ng Panginoon, tayo po na tinawag niyang mga anak, at sinabi niya na sumunod sa Kanya at gawin yung mga bagay na nagawa niya, kaya din naman po nating gawin. I'm not saying it is easy, but eventually, we can. Kasi sabi nga po, paano daw po natin malalaman kapag handa na tayong magmahal? Simple lang po. Kapag handa na po tayong magpatawad ng paulit, ulit. Kasi kung hindi mo kaya magpatawad, walang tatagal. And love builds up. So, ibig sabihin, ang pagmamahal po pala, it builds up, not tear down. So, ibig sabihin, ang pag-ibig na nanggagaling po sa Panginoon, ito po is nagkakaroon po ng unity. Unlike knowledge that can lead to pride, kasi pwedeng ang katalinuhan ng tao is na-i-share, but sometimes it can lead to pride. Nagkakaroon po ng boastfulness. Pero love edifies and unite. Binubuo at pinapatatag. Pangatlo, sabi sa inyo, maikli lang po ito mga kapatid. We are called to live in love. Tinawag daw po tayo para isa pamuhay at mamuhay sa
pag-ibig. Love in our families. So paano po natin naipapakita yung pag-ibig sa ating pamilya? So naalala ko pa yung dinidiscuss po sa ating midweek. So bilang isang leader, so dapat yung love na yan ay naipapakita sa loob ng pamilya. Forgiving, supporting, and encouraging one another. Bakit kailangan sa loob ng pamilya meron pa ring forgiving? Kasi, aminin po natin, meron talagang times madidisappoint at madidisappoint at madidisappoint po tayo. Supporting. Why? Bakit napakahalaga po niyan sa loob ng isang pamilya? Pag hindi po tayo nakakaranas ng support, ng appreciation, ng tulong sa loob, humahanap sa labas. Totoo po ba? Pero pag yan pong bagay na yan is na kukuha sa loob, minsan ayaw na nga pong lumabas. Why? Kasi nakukuha na sa loob ng pamilya. Encouraging one another. So kasama na din po dyan sa encouraging is yung advices, kasama na din po dyan yung guidance, kasi encouraging eh. So matulungan ang bawat isa. Love in the church. So siyempre naman, kung meron sa pamilya, so dapat it only reflects what we have in our family. Serve without selfish ambition and seeking unity. Ibig sabihin po pala mga kapatid, kapag tayo po ay naglilingkod na sa simbahan, ang iniisip na po natin ay hindi po yung ating kapakanan, kung hindi po ang kapakanan po ng church. Tama po ba? Mapapansin po natin yan kapag tayo ay naging miyembro hanggang sa umabot na po tayo nagkaroon na po tayo ng mga katayuan sa church, napapansin na po natin ang halos lahat ng bagay sa church. Yung mga pagkukulang, nakikita na po natin. Pero kapag hindi pa po tayo masyadong, sabi na po natin, rooted, na tayo po ay, bawat miyembro is called to serve one another. Not just ourselves. Hindi lang para po mapunan yung ating satisfaction, hindi lang po mapunan yung ating pangangailangan, but also mapunan din po yung pangangailangan ng ating simbahan. Not just the physical church, but also the members of the church. Tatandaan niyo po, ang church po is not just a building, but a congregation. Ibig sabihin, pagtitipon po ng mga Kristiyano. And seeking unity. Ayan po. Na hindi po tayo ang maging reason kung bakit nagkakahiwalay po ang simbahan. And next po, so love in the world. Ang nakalagay po dyan, love in the world po ha, hindi love for the world. Love in the world. Ibig sabihin, tayo po ay dapat magpakita ng kabutihan, even those or to those who oppress us, nakakagawa ng hindi po maganda sa atin, because just as Jesus commanded, ito po yung kinuman po ng Panginoon, na napakahirap gawin pero dapat at kinakailangan. A new command I give you, love one another as I love you. Jesus is our greatest and ultimate example. So siya po yung ginagaya natin at binigyan niya po tayo ng command to love one another as I love you. So kung paano niya po ipinadama, paano niya po ipinakita, dapat ganun din daw po yung maibigay po natin sa iba. Totoo po ba na mahirap magbigay ng isang bagay na wala tayo? Kasi pag hindi daw po natin tinanggap, mahirap i-share. Kasi nga, hindi mo nakuha, hindi mo natanggap. So wala ka ring may pagkakaloob. By this, ito po yung pinakamahalaga mga kapatid, dahil tinanggap natin yung pag-ibig ng Panginoon, by this, everyone will know that you are my disciple if you love one another.
So nakikilala po ang mga Kristiyano sa pamamagitan ng pag-ibig. Di po ba? Ang dami pong nakapaloob dun sa pag-ibig. Love is patient. Mga kapatid, mapagpasensya na po ba tayo? Or mainitin pa rin po ang ulo? Kung mabilis pa rin, so ipag-pray po natin, napahabain po ng Lord. At syempre, pag pinag-pray natin na, Lord, pahabain niyo po ang aking pasensya, expect po mga kapatid, bibigyan ka ng Lord ng pagpapasensyahan. Love is kind. Kailangan maging mabuti ka din. Maging mabait ka sa iba. Bibigyan ka ng mga difficult people na kailangan mong pakitaan ng kagandahan. Sa ganong kapamaraanan, mababago sila. Although mahirap. Love is selfless. So minsan kailangang ipakita po natin that we are also thinking more of others rather than our self. Kasi kailangan daw po maipakita natin sa iba yung kaibahan ng Kristiyano sa hindi. Although, sabi ko nga po, pag tayo po ay nakilala at nalaman nilang Kristiyano, alam niyo po yung standard tataas po sa atin. Ilalagay tayo sa microscope at lahat po ng kilos natin ay pwede po nilang ibato. Na hindi naman po nila gagawin sa hindi Kristiyano. Napansin niyo po ba yun? Sabihin nila, uy, si Christian yan. Yan ang magpe-pray. Di ba? Uy, Kristiyano pa man din, pero ang chismoso. Kristiyano, pero ang ingay. Kristiyano, pero laging magagalitin. Di ba? Parang iniisip nila, pag once na ikaw ay naging Kristiyano, perfect ka na dapat. Pero hindi nila alam na ang bawat Kristiyano is a work in progress. Tama po ba? Alam niyo po, ang bawat isa, there is always room for improvement. Kaya kung meron po tayong gano'n, yun po yung isang kagandahan na meron pong nagbibigay po sa atin ng feedback, meron pong nagbibigay sa atin ng correction, ng advices, at least meron pong concern. Ang sabi ko nga po, kung meron pong nagpapaalala, nagre-remind, nagko-correct, nag-a-advise, nag-guide, magpasalamat po tayo. Why? Kasi once wala na, or wala na tayong natatanggap na ganon, isa lang po ang ibig sabihin. Actually, dalawa. Ibig sabihin, kaya mo na, or wala na pong nagmamahal sa atin. Masakit po ba? Kaya, kung meron po nag-aalala sa inyo, may nagre-remind sa inyo, may nagko-correct po sa inyo para sa atin, so magpasalamat po tayo. Kasi dadating po ang time, maaalala po natin sila na meron pong nag-alala, meron pong nanalangin, may nagmahal, may nag-care, at meron din pong nagbigay ng time para sa atin. And lastly, mga kapatid, for our conclusion, everything else in life may pass away, but love remains. Lahat ng bagay, maaaring lumipas, pero yung pagmamahal po ng Panginoon ang mananatili. Review lang, God's love is eternal, God's love transforms life, and we are called to live in love. Amen po ba? Yan po mga kapatid, at nawa sa kabuuan po ng ating Love Month at sa ating pong tema po that love conquers all, makikita po natin, hindi lang po sa buhay natin, but sa buhay din po ng ibang tao, kung paano po nila i-overcome ang lahat ng bagay na kanila pong pinagdadaanan sa pamamagitan ng pag-ibig ng Panginoon. Yun po mga kapatid, naniya ko po bawat isa, tayo po ay panandaliang yumuko at tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Father God. Hallelujah, Holy Spirit. Panginoon, patuloy ka naming iniimbitahan sa gabing ito. Tuloy niyo pong iparanas sa amin ang inyo pong Santong Espiritu
sa pagbasa po namin ng inyo pong salita, sa inyo pong mensahe para sa bawat isa. Na tunay, Panginoon, ang inyo pong pag-ibig ay dakila. Walang hanggan para sa amin. Lord, alam po namin na hindi po namin kayang pantayan ang pagmamahal na ipinagkakaloob niyo po sa amin. Pero Lord, doon po sa mga bagay na kaya po namin at kaya po naming ibigay para sa inyo, Lord, bigyan niyo po kami ng kalakasan, bigyan niyo po kami ng karunungan, at baguhin niyo po, Panginoon, ang aming mga puso. Palitan niyo po ito, mga pusong bato, ng pusong buhay na nagmamahal para sa inyo. Lord, sa gabing ito, kapasalamat po kami dahil sa lahat ng mga gawain na amin na-attendan, ipaparanas at ipinaparanas niyo po ang inyo pong wagas na pagmamahal para sa amin. Sa paggamit niyo po sa aming mga leaders, mula sa aming bishop, sa council, Lord God, sa mga cluster heads, sa mga local church pastors, sa mga ministry heads, Lord God, at kahit po sa mga moderator na inyo pong ginagamit upang maipalaganap, mai-share ang inyo pong pagmamahal. Lord, patuloy na kami po'y dumadalangin na mas marami pa pong mga kaluluwa, Lord God, sa taong 2025 ang makakilala sa iyo. Hindi lang po makilala, Panginoon, bagkus maging disipulo mo na makikilala sa pagmamahal. Lord, sa gabing ito, patuloy na nagpupuri po kami at nagpapasalamat. Patuloy niyo pong iparanas ang inyo pong pag-ibig na walang hanggan para sa bawat isa. Nararapat may balik sa inyo ang pinakamataas na papuri, pagdakil at pasasalamat. Ito lang po ang aming sinasama at tinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. God bless po. Salamat, Pastor Archie, sa salita ng Panginoon na ibinahagi mo sa amin. At sabi nga po, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago. Kahit yung damdamin natin, yung puso natin ay nag-iiba, nananatili ang pag-ibig ng Panginoon. At dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo ay binago niya. At sa pagbabago niya sa atin, tayo ay natutunan natin na magmahal ng hindi mga kaibig-ibig. At sa gayon, tayo ay nagiging bahagi ng ministeryo ng Panginoon na ma-reach out natin yung mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon at nakakaranas ng hirap sa buhay. So yun, purihin po ang Panginoon. At announcement po, virtual prayer Saturday, 7 p.m. by Zoom. At Couples Nights this Sunday, 6 p.m. Pero 4, dapat po nandito na. 4 p.m. Sorry. Couples Night this Sunday, 4 p.m. Ayan po. Sige po. Muli, palakpakan natin ang ating Panginoon. At sige po, tayo po ay tumayo para sa ating closing prayer. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Father God, salamat Ama sa gabing ito, Panginoon, sa mga salita mo na aming napakinggan. Salamat, Lord, sa pag-ibig mo sa amin. Tunay, God, na mapalad kami, Panginoon, na kami ay nakakilala sa iyo at kami ay naabot ng iyong biyaya, ng iyong habag, Panginoon. Yan mo, O Diyos, na sa buhay na binigay mo sa amin, kami man, Panginoon, ay maibahagi namin ang pagmamahal mo sa lahat ng mga tao, Panginoon, na inilalapit mo sa amin, O Diyos. At sila man, maranasan nila, O God, ang
pag-ibig mo na hindi nagmamaliw. At God, sa aming pag-uwi, dalangin namin ang iyong patuloy na pag-iingat, ang iyong mga banal na anghel ang siyang mag-ingat sa aming mga daraanan, Panginoon, sa aming sasakyan at sa aming pagtulog ngayong gabi. Bigyan mo kami, Panginoon, ng maayos na pahinga at panibagong lakas sa araw ng bukas. Itaas po natin ang ating mga kamay sa Diyos na makagagawa ng higit kaysa lahat ng maaari nating hilingin at isipin sa pamagitan ng kanyang kapangyarihang naghahari sa atin. Sumakanya ang kapurihan sa pamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus magpakailanman. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon at God bless po sa bawat isa sa atin.